Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Purihin po ang Panginoon at napakabuti ng ating Diyos for giving us this another new day, a brand new day po upang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Indeed, God is so good, God is so great, God is so powerful sa buhay po natin. Buhay ang Diyos na gumagawa at patuloy na gagawa para sa ating buhay upang ang kanyang mga anak po ay patuloy niyang pagpalain. And tonight, Lord, purihin natin ang Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Welcome po sa gawain ng ating Panginoon. And before anything else po ay magsimula tayo sa pamamagitan ng ating pagsamba sa Panginoon. Isang awit po ang ating aawitin po. Sasamahan ako ni Pastor Mars sa pagpupuri natin sa Panginoon sa gabi ito. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon, makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Mahirap, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Walang ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap, Walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Hallelujah. Tunay nga po, O Diyos, na wala pong mahirap sa inyo, Panginoon. Lahat ng bagay, Lord, wala kaming dapat isipin, Panginoon. Dapat ay wala kaming pangamba dahil kung ikaw ay nasa amin, O Diyos, Lord, kayang-kaya mong gawin na baguhin ang sitwasyon ng bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa gabing ito na muli ay nilay-nilay kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Makapagbubulay-bulayan namin ang iyong mga salita, Panginoon.
At dalangin ko po, O Diyos, sa bawat nakikinig, sa bawat nakakonekta sa gabing ito, Panginoon, ang iyong pagpapala ay kanila pong maranasan at patuloy, Panginoon, ang kapayapaan mo ang manahan sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat sa iyong mga salita dahil sinabi mo po, Panginoon, na ikaw ay makapangyarihang Diyos. At kung ang Diyos na ang aming pinaglilingkuran ay makapangyarihan, Lord, kayang-kaya mong gawin, Panginoon, ang mga imposible sa tao ay posible sa inyo pong harapan, Panginoon. Kaya't sa oras na ito, Ama, nais ka naming itaas, nais ka naming papurihan, nais ka naming luwalhatiin. Ang iyong pangalan lamang ang siyang patuloy naming itataas sa gabing ito. Pagpalain po ninyo ang bawat anak po ninyo na nakakonect sa oras na ito, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy na maihayag sa buhay ng bawat isa sa amin at makilala ka pa po namin ng masigit pa sa aming pagkakakilala sa mga pagkakataong ito. Lord, ikaw po, O Diyos, ang siyang patuloy naming sinasamba, dinadakila at winilulhati, Panginoon, sa aming mga buhay. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Salamat po sa ating Panginoon sapagkat siya po ay tapat sa atin. Siya po ay dakila, siya po ay makapangyarihan, siya po ay nananatili sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga sinabi, sa kanyang mga salita para po sa bawat isa sa atin. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa gawain ng ating Panginoon sapagkat ang kadakilaan ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang katapatan ng Panginoon ay hindi nagbabago. At purihin natin ang Panginoon sa gabing ito sa pagkakataon na tayo po ay patuloy na magbigay ng panahon para makinig at kasamang manalangin, no, sa ng mga kapatid. Bagamat iba-iba tayong lugar, iba't iba tayong pamilya, iba't iba tayong tahanan, but the Lord is the same yesterday, today, and forever. Iisa po ang ating Panginoon. No, siya rin ang Diyos noon, siya ang Diyos ngayon, siya ang Diyos sa hinaharap. No? Siya ang Diyos noon, siya ang Diyos ngayon, at siya ang Diyos sa hinaharap. No? Purihin natin ang Panginoon. Wala pong barrier na inilagay ang Diyos para tayo sa paglapit natin sa Kanya ay maging malaya tayo sa ating pagdulog sa Panginoon, sa ating pananalangin, at sa pakikinig ng Kanyang mga salita. God is giving us the freedom to be in His presence. No? Actually po, dapat daily po talaga ay lumalapit tayo, pumapasok tayo sa trono ng ating Panginoon ng pagsamba at pagluwalhati. No? Yun ang Kanyang nais, na tayo po ay laging nasa piling ng ating Panginoon. At sa panahong ito, mga kapatid, ay patuloy po tayong nasa panahon ng pandemic, no? Napakarami na po, napakataas na po ng bilang. I think more than 70,000 na po ang nag-positive sa Pilipinas. That is very alarming. That number is very alarming po. Talagang we need to do something, no, para sa sarili natin, maging maingat tayo, protektahan natin ating sarili, maging malinis po tayo. Ibig sabihin, yung cleanliness ay napakahalaga po sa ating katawan, no? Huwag tayong labas ng labas sapagkat ito po ay napakadelikado para sa ating pamilya, no? I-consider natin ang ating loved ones, yung ating pamilya po, that every time we go out, ay isipin natin na ito ay kailangan talaga, mahalaga talaga yung ating dahilan ng ating paglabas. But anyway, sa gabing ito po ay napakahalaga po ang aking ibabahagi po sa inyo. No, things, we have to think about the things above. No, ating pakaisipin yung mga bagay na nasa things above, in the kingdom of God, no? Not the things below. Hindi yung mga bagay na nasa sanlibutan, no? So ngayon yun po ang ating pag-uusapan, no? Yun ang nais ko pong ibahagi sa inyo. Dito po sa Colossians chapter 3, verses 1 hanggang verse 4, sabi niya, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang
karangalan. No? Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang mga salita. No? We have to think the things above. No? Ating ipakaisipin ang mga bagay na nasa tahanan ng ating Panginoon. Ano po ba ang mga bagay na nasa tahanan ng ating Panginoon? Ngunit bago po natin pag-usapan ang mga bagay na nasa tahanan ng ating Panginoon, nasa kaharian ng ating Panginoon, tingnan muna natin ano ba ang mga bagay na nandito sa sanlibutan, na nais ng Diyos na wag nating isipin, wag nating bigyang halaga, wag nating bigyang pansin sa buhay natin, walang siyang bahagi, wala siyang space, no? Wala siyang bahagi dito sa buhay natin, sa isipan natin, sa puso natin, yung mga bagay na nandito sa sanlibutan. Sapagkat napakahalaga po, dalawa lang naman po yun yung mga bagay na nandito o yung mga bagay nasa kaharian ng ating Panginoon. Ang iba isipin nila, sabi niya, huwag ka na raw magpayaman. Minsan may mga mali tayong pagkaunawa doon sa mga bagay na yon. Sabi nila, wag ka nang bumili ng bagong bahay, wag ka nang bumili ng bagong sasakyan. Meron pong mga misconception po, may mga maling pagkaunawa sa mga bagay na ito. Because there are things on earth na binigay ng Diyos for us to use for His glory. Nais ang Panginoon, nagbigay po siya ng mga bagay para magamit natin sa kanyang kalwalhatian. Pero may mga bagay talaga sa mundong ito na nais ng Panginoon ito ay ating iwaksi. Ito ay ating talikuran. Ito ay atin ng ihiwalay sa buhay natin. No? Ito ay atin ng iwanan. No? Ito ay ating itakwil sapagkat ito yung mga bagay na ayaw ng Diyos na nasa ating mga buhay. So that's why mga kapatid, yan ang ating titignan. Yan ang ating pag-uusapan ngayong gabi. No? Ano ba ito? Ano ba yung mga bagay na nais ng Diyos na nandyan sa buhay natin? At ano yung mga bagay na nais ng Diyos wala dyan sa buhay natin? Nais ng Panginoon na ito'y aalisin natin sa ating buhay sapagkat napakahalaga mga kapatid na isa sa isip natin, isa sa puso natin. We need to be inspired by the Holy Spirit. Actually po noon, namali din ako ng pangunawa, no, sa mga bagay na ito. Namali din ako ng aking pananaw na yung mga bagay, ano ba yung mga bagay na hindi ko naiisipin? Ano ba yung mga bagay na hindi ko na aasahan, no, sa buhay ko? No, but we have to think about tonight po, ngayong pag-usapan po natin ngayong gabi sa kanyang mga salita ngayong gabi po, sapagkat wala namang in-specify na mga salita dito si Apostol Pablo kung ano ba yung mga bagay na nandito sa sanlibutan na hindi natin iisipin at ano yung mga bagay na ating iisipin at ipamumuhay na nandyan naman sa kaharian ng ating Panginoon. No, posible po pala na habang nandito tayo sa sanlibutan, ang ating pamumuhay ay pamumuhay ng parang tayo po ay nasa kaharian ng ating Panginoon. Posible po pala yon. Parang imposible po yon sa tao, pero posible po sa Panginoon sapagkat wala naman pong mahirap sa ating Panginoon. Kagaya nga na po na inawit natin kanina, no, na wala pong mahirap sa Diyos. Na walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat may mga imposible sa atin, pero no, magbigay po ako ng halimbawa. Yung mga mag-asawa pong walang anak, no? Yung mga mag-asawa pong hindi nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng anak, ay napaka-imposible po yan sa tao na mabago pa ang ganong sitwasyon ng kanyang buhay. Pero sa Panginoon, posible po yan. Because to God, nothing is impossible. No, kaya kung pinaniniwalaan mo, if you believe in the Word of God, in the power of God sa iyong buhay, yung mahirap para sa iyo na sa tingin mo ay maging ang science ay hindi masolusyonan ang problema mo, but to God, all things are possible to those who believe in His power. No, walang bagay na hindi kayang gawin ang Diyos para sa buhay mo for His glory, para maparangalan ng Diyos. No, kasi every time na may mga bagay na hindi masolusyonan ng tao, na hindi masolusyonan ng science, no, pag hiningi mo yan sa Panginoon, for His glory, dapat maparangalan ng Diyos, gagawin niya po sa kanyang kalwalhatian. Dapat maparangalan ng Diyos. Dapat mapapurihan ng ating Panginoon. Dapat mabigyan siya ng kalwalhatian. Ang pangalan niya ang maitaas sa bawat mga bagay na hinihingi natin sa ating Panginoon.
Kaya ngayon pong gabing ito, ano po ba ang isang bagay na, ano po ba mga bagay na ayaw ng Diyos na nasa ating buhay? Sickness, no? Ayaw ng Panginoon na tayo po ay sakitin. Gusto ng Panginoon na tayo ay maging healthy po tayo. God wants you to be a healthy person. Gusto ng Diyos maging malusog ka. You are physically fit. Kasi kaya nga po ang mga kumpanya, pag ikaw ay mag-a-apply po ng trabaho, nais ng Diyos mga kapatid, malusog ka. Hindi maaari sa isang trabahante na laging maglilib, laging mag-absent, laging magfa-file ng sick leave dahil laging sakitin, no? So ang nais po ng Panginoon, God wants you to be ayaw po ng Diyos na sakitin ka. Ayaw po ng Panginoon na ikaw ay laging nasa banig ng karamdaman. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay bat-bat ng sakit. Isang bagay pa po, pangalawa po, ay nais ng Diyos, ayaw ng Diyos na ikaw ay maging malungkutin. Because sadness, that is not coming from the Lord. Alam mo, ang kalungkutan, hindi yan galing sa Panginoon. No? Diyan nagsisimula po, if you always feel that you are sad, no? Kung ikaw ay laging punong-puno ng kalungkutan, kapatid, diyan nag-uumpisa po, diyan nagsisimula ang depression. No? You are started to be depressed if you are full of sadness. Sapagkat pag walang joy sa puso natin, malungkot ka, mas stress po tayo. No? Because of the things that we think every day, yung mga bagay na iniisip mo, nabibigatan ka, nawawala yung joy, ang hirap ng umiti, and you are filled, your heart filled with sadness. No? Kaya nga, sabi ng Panginoon, and God will turn your sadness into joy. Hallelujah. Mga kapatid, pag ikaw ay nasa Panginoon, yung sadness mo, God will turn it into joy. No? Babaguhin ng Panginoon yung sadness mo. Papalutan ng Diyos ng kasiyahan. So, ibig sabihin mga kapatid, ayaw ng Diyos na tayo ay malungkot. Ayaw ng Diyos na ikaw ay batpat ng kalungkutan, batbat ng kabigatan, sapagkat ayaw ng Panginoon na tayo ay nasa kalagayang ikaw ay punong-puno ng kalungkutan. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay nalulungkot, sapagkat ang Diyos nais niya tayo ay maging masaya, no, sa ating buhay. Ayaw ng Panginoon na tayo po ay merong hatred, no? Meron tayong galit at puot. Alam mo kapatid, kung ang puso natin ay punong-puno ng galit at puot, alam mo, diyan nanggagaling ang maraming sakit. Pagka tayo po ay napupuno ng kalungkutan, ng takot, ng fear, at hatred, diyan po nanggagaling ang maraming karamdaman. No? Talagang ang tao po, pag maraming sakit, pag maraming nararamdaman sa katawan, mga kapatid, kalimitan po talagang nagkakaroon ng mga sakit, nagkakaroon ng mga karamdaman. Sapagkat pumapasok po yan sa katawan natin. That your sadness, your hatred, no, your anger, 'di ba? I-infect niya po yung ating mga vital organs, yung mga katawan, yung mga bahagi ng katawan natin inside of our body. Maapektuhan po yan kung galit po tayo, kung meron tayong hatred, kung meron tayong unforgiveness sa ating puso, no, kung meron tayong matinding puot at galit sa ating puso, mga kapatid, sa kapwa natin, ay maapektuhan po yung mga vital organs natin, yung puso mo, yung kidney mo, yung liver mo, yung lungs, no? Lahat po yan affected, yung brain natin. Kasi walang peace sa mind mo. Ikaw ay nabibigatan, ikaw ay depressed. So kaya pati isip mo, hindi ka makatulog. Hindi mo ma-enjoy ang araw mo because of those things na nandyan dumarating sa iyong buhay. No? Kaya nga sabi ng Panginoon, ang sabi niya, your sadness, God will turn it into joy. Yung kalungkutan mo, yung takot mo, babaguhin niya ng Panginoon, papalitan niya ng kagalakan sa iyong buhay. Hallelujah. Kaya nga pag nasa Panginoon tayo, mapupuno tayo ng kagalakan sa ating mga puso. So mga kapatid, yan po yung mga bagay na ayaw ng Diyos na nasa ating buhay. Sumunod po, pangatlo po ay unrighteousness. If we are still unrighteous, no, tayo po ay nakikipamatok, tayo po ay umaayon sa takbo ng sanlibutan ito. Ang sabi doon sa Romans chapter 12 verse 2, at huwag na kayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Ano pong ibig sabihin ng umayon sa takbo ng sanlibutan? Corruption, di ba? Lies,
no? Deception, pandaraya sa lahat po ng bagay, no? Mga bisyo, yan po yung mga unrighteousness, no? Yan po yung mga kasamaan na nais ng Panginoon na makalaya tayo. Aalisin po tayo ng Diyos yan kung tayo lubos na nagtitiwala sa ating Panginoon. Yan yung mga things below, yung mga bagay na nandito sa sanlibutan, na ang nais ng Diyos ay lumayo tayo sa mga bagay na ito. Kung merong intimidation, kung tayo po ay intimidated, no, lagi mong iniisip na parang mahina ka, na lagi mong iniisip na parang mas magaling yung iba, hindi mo kaya yung ginagawa nila, you are intimidated. You know, the devil is trying to intimidate you. Ang kaaway po ay laging ang dyablo ay sinasabi sa atin na ikaw ay mahina, ikaw ay walang kakayahan, you are ineffective. No, you are not growing, you are not progressing, there is no development in your life. Yan ang sinasaksak ng kaaway sa buhay natin para hindi tayo mag-improve sa ating paglilingkod sa Panginoon. No? Kaya merong intimidation sa atin. The devil is trying to intimidate us para hindi tayo makapag-move forward. No, nais ng diablo, lagi tayong unprogressive, no? Tayo po ay laging negative ang ating kaisipan sapagkat ang diablo po gusto niya tayong bumagsak. Gusto niya tayong maging down tayo, maging depressed tayo, distracted tayo, hindi tayo nag-grow, hindi tayo progressive ang mind natin. Yun ang nais po ng kaaway sa ating buhay. No? So, pagka ikaw ay intimidated, mga kapatid, wala kang powerless. Wala kang kakayahan. If you are intimidated, no, yung may lagnat lang, hindi natin may pag-pray. Yung kasambahay mong, kasama mong may sakit sa bahay, hindi mo maipanalangin because you feel that you are powerless. Sa pakiramdam mo, wala kang kakayahan. Hindi naman ikaw magpapagaling, si Lord naman. You just believe in the Lord. Manampalataya lang tayo sa Panginoon. At ang Diyos ang gagawa ng mga miracle sa buhay po natin. God will bring His signs and wonders and miracle in our life. God will send His presence. No? Dadalhin niya ang kanyang banal na Espiritu sa tahanan natin and will create the avenue of signs and wonders and miracle sa buhay po natin. Alam mo, hindi mawawala ng miracle ang Panginoon sa buhay natin araw-araw, mga kapatid. So kung tayo ay intimidated, mga kapatid, powerless, wala kang kakayahang depensahan ang sarili mo, you are not equipped, you are not ready, kaya ang bilis mong magalit, ang bilis mong mainis. Bakit po? Sapagkat wala kang protection sa iyong sarili. You are intimidated. So mga kapatid, yun yung mga bagay na nakikita po natin. No? Defeated, you feel defeated. No? Pakiramdam mo lagi kang talo. Pakiramdam mo lagi kang bagsak, lagi kang dapa, lagi kang talunan. No? Hindi ka makamove on sa next step ng iyong buhay. Those are the things below. Yan yung mga bagay na nandito sa sanlibutan. The devil is trying to throw the seeds of negative, the seeds of defeated, of being defeated. No, lagi kang pakiramdam mo hindi ka successful sa iyong buhay. May konting tagumpay lang and then later on bagsak uli, balik na naman sa zero. The cycle of defeat is coming into your life. Maaring hindi every day, but every time that you feel you are successful and then later on nawawala lahat po yan because of you feel you are defeated in front of the enemy. So mga kapatid, yun po yung nagbibigay po sa atin ng kahinaan o panghihina sa ating pananampalataya. No? Lack. No? The things of being lack in everything. Yung laging kulang. Lahat na lang nakikita mo laging kulang. Pag ganun ang ating kaisipan, hindi ka makapagpasalamat sa Panginoon. Bakit po? Kasi laging kulang eh. How you express thanksgiving to the Lord. Alam mo, dito sa bahay, sabi ko lagi sa mga kasama ko rito sa aking mga anak at sa wife ko po kay Pastora Mars, dapat matuto tayo laging magpasalamat. Anything that coming in into your life, no, yung dumarating sa iyo, maliit man yan, malaking bagay man yan, dapat lagi tayo nag-express ng pagpapasalamat sa Panginoon. Because, you know, pag hindi tayo mag-appreciate ng mga bagay sa buhay natin, kahit maliit lang, no, lagi kang negative. Lagi kang iniisip mo laging kulang. Kasi laging ang tingin mo maliit. No? Pero pag may dumating lang sa'yo, may nag-abot lang na nagbigay sa'yo ng isang taling kangkong dyan, isang tali ng talbos ng kamote, isang tali ng bunga ng okra, para sa'yo, Lord, thank you, Lord. No? You bless me with these small things. Maliit ito para sa paningin ng iba, pero para sa'yo, Lord,
dahil po ikaw po ang nagpo-provide ng lahat ng bagay. Kasi pag marunong tayo magpasalamat sa maliit, kahit malaki pa na blessing ang dumating sa iyo, sanay ka nang magpasalamat mula sa maliit. Kaya kahit malaki yung dumating sa iyo, house and lot, bagong sasakyan, nandun lalo yung pagpapasalamat mo. Bakit? Kasi sanay ka nang magpasalamat. Maliit pa lang. Isang talbos pa lang ng kamote. Nagpasalamat ka na sa Panginoon. You learn how to express, di ba? Your thanksgiving. Pero dahil lang iniisip mo palaging maliit, laging kulang, then, that's something not good, that's something is bad in our attitude if you don't know how to say thank you sa Panginoon sa lahat po ng mga blessing na dumarating sa atin. Kaya dapat yung pong mga bagay na yon ay nawawala sa buhay natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, think about the things above, not the things below. Pakaisipin mo lagi yung mga bagay na nasa itaas, doon sa kaharian ng Diyos. Mamaya po, i-discuss ko po sa inyo yung mga bagay na nasa itaas. And next po, number 7 is pride. Mga kapatid, God is teaching us to be more humble in ourselves. No? Pero ang kaaway po, gusto niya ma-pride tayo, magmalaki tayo, maging mayabang tayo. Di ba? Yung bang pag tayo po ay mayroong kailangang isettle sa kapwa natin, ang nais po ng dyablo ay huwag kang magpakumbaba. Diba? Para bang kailangan ko ba talagang magpakumbaba? Kailangan ko ba talagang bumaba? Siya naman ang nagkamali, siya naman ang nagkasala. The devil is trying to put pride in our hearts for us to remain in our level ng ating tingin, ng ating sarili natin, iniisip natin, hindi ko kailangan magpakababa, bababa ko yung sarili ko sa kanya. No? Ganun ang dyablo po. Yung throne of pride. No? The devil is trying to put the throne of pride in our hearts. No? Para magmalaki tayo sa sarili natin. Para hindi tayo matutong magpatawad. Para hindi tayo matutong mag-acknowledge ng paglilinis at pagpapatawad ng ating Panginoon. So mga kapatid, dito sa Mark chapter 16, Mark 16 verses 14 hanggang 18, no? Pagkatapos napakita siya sa 11, samantalang kumakain ang mga ito, pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya ay muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Yan yung mga kapatid. Ito po yung palatandaan sa mga taong sumampalataya sa Panginoon. Ibig sabihin, once na tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, there are some signs. No, tayo po ay bibigyan ng Panginoon ng Espiritu ng Panginoon. The Lord will give us the Holy Spirit to empower us and transform our life. Babaguhin niya ang buhay natin into a defeated person to be a victorious one. Nais ng Panginoon na tayo maging mapagtagumpay sa ating pamumuhay. Ano po yon? Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. God will give us the power and authority. When someone believe and accept the Lord Jesus Christ in his on her life or her life, God will give us the power and authority. Sabi niya, ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. God will give the signs. No? Magtataglay. God will give you the power to those who believe in the Lord Jesus Christ. No? At ang mga tanda ay ganito. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila ay hindi dumampot na man ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Ang sabi ng ating Panginoon, if we have the Lord Jesus Christ in our life, nandito man tayo sa lupa, but your life will never be the same again. Your life will be like in the kingdom of God.
No? Nandito ka sa lupa, nandito ka sa mundo, pero yung standard ng buhay mo ay parang ikaw ay nasa kaharian ng ating Panginoon. Ia-upload sa iyo ng Panginoon. Ibababa sa iyo ng Diyos. Kung anong meron sa kanyang kaharian, ay dadalhin niya sa iyo kahit nandito ka sa sanlibutan. Bakit po ganon? Bakit po gusto ng Panginoon na yung buhay mo ay kagayang nandun ka sa kaharian ng Diyos? Para maging effective po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kung nasa ang area ka man ng iyong buhay, ng iyong trabaho, ng iyong negosyo, gagamitin ka dyan ng Panginoon to bless people, to bless, di ba, yung mga binibigay sa iyo ng Panginoon na connection, diyan ka gagamitin ng Panginoon para ipahayag, ipalaganap ang pag-ibig ng Diyos, ipalaganap ang kapangyarihan ng Panginoon sa lahat, malaman ng lahat na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan, yung Diyos na ating pinaglilingkuran. So mga kapatid, ano po ba yung things above na nais ng Diyos na nasa buhay po natin? Number 1 po is to be righteous in the Lord. Tingnan mo, sabi ng ating Panginoon sa Peter po, "Be holy, for I am your God is holy." Magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos na inyong pinaglilingkuran ay banal. May dalawang klase po ng holiness, yung spiritual holiness at saka yung social holiness. Ano yung social holiness? No, yung social holiness ay gamit na gamit po ngayon yan sa panahon ng pandemic. No? The Lord will use us as a channel of blessing to other people, those who are, may mga kapatid tayong nangangailangan, no? Kaya gusto ko pong mag-express ng pagpapasalamat sa mga nagsisend ng seed, nagtatanim ng mga kapatid sa gawain ng Panginoon. Dito po sa gawain ito, online preaching po natin, Blessed Church preaching online po natin, marami pong mga kapatid na nag-express ng kanilang support sa gawain ng ating Panginoon. No, yung iba po ay nagsisend po sila ng kanilang mga seed. Pero meron ding mga kapatid po tayo na nangangailangan talaga, hindi man pastor, mga kapatid natin sa pananampalataya. They need our support, they need our help in other things. Just like yung mga kailangan nila ng mga material na mga bagay, yung iba po talagang walang-wala talaga sila in this situation dahil walang trabaho. No? www. Walang-wala. So, mahirap po yun. So, tayo po bilang magkakapatid sa pananampalataya, kung ikaw ay blessed ng Lord, and you are so blessed with financial blessing and material blessing, you can extend your hands to help those who are in need. No? Meron tayong mga kapatid dyan, talagang nag-iikot. May dalang sasakyan, may kargang grocery, pupuntahan yung mga kapatid na talagang alam nilang walang-wala at inaabutan ng tulong. No, bakit po? Sapagkat kapatid natin sila sa Panginoon. We are extending our hands to them. That is what we call social holiness. We are extending our help. We are extending our love. We are extending our concern. Sa mga kapatid, hindi lang natin sila ipinagpipray, but we are extending our help to our brothers and sisters in the Lord. Ine-extend natin ang ating tulong sa kanila. Because you have the Lord Jesus Christ in your life. Nandiyan ang Panginoon sa buhay mo. Ikaw ngayon ang kamay ng Diyos. Ikaw ngayon ang paa ng Panginoon para iparating. No? Kaya nga sabi ng Panginoon, ako ay nabilanggo, dinalaw mo ako. Ako ay walang damit, dinamitan mo ako. Ako'y walang makain, pinakain mo ako. Ako'y walang mainom at ako'y iyong pinainom. Ibig sabihin noon, ang nais ng Panginoon, yung mga kapatid natin sa pananampalataya na nangangailangan ay aabutin natin sila sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. So, God wants us to be righteous. Spiritual holiness, we have to strengthen our devotion. So, dalawa po ang klase ng holiness, no? Social holiness and spiritual holiness. Yung social holiness is practical application ng araw-araw nating buhay. If there is someone who are in need, nandiyan ka, gagamitin ka ng Panginoon para matugunan ang pangangailangan ng kapatid natin sa pananampalataya. While spiritual holiness, that is your personal edification or your personal growing in the Lord. Yung growth mo sa kay Lord, yung devotion mo, hindi mo pinababayaan. You are thinking of righteous things for God's glory.
Iniisip mo palagi yung kalooban ng Diyos na ito'y magawa mo sa kanyang kapurihan by reading and meditating His Word, by exercising your time with the Lord in your prayer, no, yung ating pananalangin sa Panginoon. Every day po, meron kaming declaration po dito sa bahay. Minsan-minsan lang nami-miss po namin dahil gabi namin to ginagawa. Meron kaming declaration. Kami po sama-sama as family. Meron kaming 77 word of declaration. Actually, na-share ko na po ito sa inyo doon sa iba, no? Naibahagi ko na. Ayaw ko kung ginagawa po ninyo. But hanggang ngayon po, ginagawa po namin ito every day po. Meron lang mga ilang araw na na-miss po namin na hindi namin nagawa. I think 2 days na hindi kami nakapag-declare the other day, no? Pero ginagawa namin to as part ng aming spiritual edification as family. We have to strengthen our family altar. Kailangan nating patibayin ang ating pamilya sa Panginoon. Hindi lang po yung tatay, hindi lang po yung nanay, but even our children, we have to bring them into the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kailangan maunawaan nila ang kahalagahan, no, sa ating relasyon sa Panginoon. That's why the Lord Jesus Christ said, sabi niya, huwag niyong pagbawalan na ang mga bata ay lumapit sa akin. No, huwag niyong pagbawalan, hayaan niyong mga bata ay lumapit sa akin. Bring them to me, sabi ng Panginoon. Kasi pinagbawalan ng mga disciples, yung mga maliliit na bata, gustong lumapit kay Jesus, gusto nilang magpakarga, gusto nilang alagaan sila ng Panginoon. Sabi ng mga disciple, huwag niyong istorbohin ng Panginoon, huwag mo silang gambalain. Nagpapahinga siya, pero sabi ni Jesus, huwag niyong pigilan na sila'y lumapit sa akin, sapagkat ang Diyos ay naghahari sa mga kagaya nila. So, ibig sabihin, ang ating mga bata din, ang ating mga anak, we have to train them. We have to bring them the knowledge of the Lord Jesus Christ. Proverbs, sabi po ng Proverbs, train up a child in the way he should go. And when they are old, they will not depart from it. So, hindi sila lalayo. No? So, number 1 po is righteousness. God wants us to be righteous. God wants us to be holy. Nais ng Diyos tayo ay maging malinis at banal sa harapan ng ating Panginoon. Pangalawa po, mga kapatid, the things above that God wants you to be is His power and authority. Mga kapatid, mahalaga po, dun sa binasa natin sa Mark chapter 16, isa sa mga tanda ay ang pagbibigay ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay to pray, to cast out demons. No, yung mga demonyo dyan, kung mayroong masamang espiritu, katrabaho mo, at kailangan ng panalangin, mayroong may sakit, may lagnat, may ubo, pray for them. Use the authority that the Lord gives to you. Binigyan ka ng Panginoon ng kapangyarihan dahil anak ka ng Diyos. You have the power, you have the authority to pray for the sick. No? Hindi lang po si pastor, but every one of us. Bagamat siyempre, mahalaga din na tayo sama-samang nananalangin. Pero meron tayo individually, you have the power and authority to pray and to trample the spirit of the demons, of the devil, no? And to pray for the sick people. And the Lord will heal them. Pagagalingin sila ng Panginoon kung tayo ay may pananampalataya. So mga kapatid, the Lord gives you the power and authority. Hindi tayo defeated. Hindi tayo talunan. Hindi tayo intimidated because you have the power. You have the authority to trample the works of the enemy over your life, against your family, against your situation. Rebuke the work of the devil in your life. No? So mga kapatid, kung may mahal tayo sa buhay, nandiyan sa bahay, kasama mo na, nilalagnat na, natataranta ka na, pray for them. Just stretch your hands and pray for them. Sabihin mo lang, in the name of Jesus, I pray for healing for your physical body right now in the name of Jesus. So exercise po natin yung faith natin. Hindi lang natin natututunan ng mga bagay na ito, ngunit nais ng Diyos na ito'y gawin natin para sa kanyang kalwalhatian, para mapapurihan natin ang Panginoon sa buhay po natin. So the Lord gives you the power and authority. Sayang naman yung authority yan na ibinigay sa iyo ng Panginoon, na ito'y gamitin mo para gawin mo ito para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Diyos, di ba, hindi tayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan, no? But power and authority. The Lord give us the power, the Lord give us the authority. Number 3 po, the things above is miracles, signs, and wonders. The Lord will bring you the miracle, signs, and wonders in your life. Yung mga situation na imposible na sa tao, posible pa sa Panginoon. Those are the things
above. Yun yung mga bagay na, di ba sabi ng Panginoon doon sa Revelations 21 verse 8, doon ay wala ng pag-iyak, doon ay wala ng karamdaman, doon ay wala ng sakit, doon ay wala ng gutom. Hallelujah. Those are the things, are norm. Normal lang po yun sa kaharian ng Panginoon. Kaya gusto niyang dalhin ito sa atin. Pero sa atin, dito sa sanlibutan, yan po ay signs and wonders and miracle. Bakit po? Kasi nandito tayo sa sanlibutan. Ang tingin po ng tao sa mga bagay na yan, na mga imposible sa tao at posible sa Diyos, sa tingin po ng mga tao na mga nasa sanlibutan, wow, grabe, milagro yan, miracle yan. Pero sa atin na mga anak ng Diyos, normal na po yun. Bakit po? Nasa atin si Jesus. It is a norm that when you pray for a sick person, gumaling po sila. Normal po yun. Bakit? Anak po tayo ng Diyos. Yung mga bagay na imposible na pinag-pray mo ay nagkaroon ng solusyon, that's a norm. Normal po yun. Bakit? Anak ka ng Diyos. Nandyan sa iyo ang Panginoon, and the Lord will bring signs and wonders and miracle in your life, in your family. No? Hindi tayo masisiro. Araw-araw ay kikilos ang Diyos, gagawa ang Panginoon ng mga bagay na imposible sa tao, ngunit posible sa ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Just type amen. No, kung ikaw ay nire-receive mo yung word ng Panginoon, just type amen. Send it to our comment box. No, mag-comment po tayo para makita ko na nandiyan kayo mamaya. Titignan ko mamaya. I-review ko po yung video mamaya. Makikita ko yung mga comments ninyo, and I will pray for every person na present po, na nandiyan dyan, nagko-comment, nakikinig, nag-i-stay online, nag-i-stay po. Alam mo, nagko-connect ka hindi po sa akin, nagko-connect ka sa Panginoon. Ako po ay channel lang po ng Panginoon, ng kanyang mga salita ay dumating sa iyo. No? God wants you to be blessed tonight. God wants you to be transformed, to be renewed sa iyong spiritual na buhay na isang Panginoon, maging brand new ka sa harapan ng ating Panginoon. So, ako po ay channel lang ng Lord para dalhin sa iyo ang salita ng ating Panginoon. So, just be open, no? Magstay ka lang dyan, receive mo yung word ng Panginoon, just believe in His word, and the Lord will do something greater in your life, and your life will never be the same again. No? Hindi ka na taga-mundo. No? Ikaw na ay taga-kaharian ng ating Panginoon sapagkat anak tayo ng Diyos. Bagamat nandito pa tayo, hindi naman tayo nagmamadaling umuwi na. No? Dito pa tayo, bakit po? Gagamitin pa tayo ng Diyos. Marami pang tao ang hindi pa kumikilala sa Panginoon, and the Lord will use our life, no, to bring transformation, to bring deliverance, to bring healing and salvation sa mga tao, sa mga kaibigan natin, kamag-anak natin. Gagamitin ka ng ating Panginoong Jesucristo, kaya nandito ka pa. Kaya hindi ka pa tinatawag ng Diyos. Amen? Amen po ba mga kapatid? So miracle, signs and wonders is just a norm to those who believe in the Lord Jesus Christ. Normal na po sa atin 'yon, no? Hindi na po 'yon kamangha-mangha, no? Normal na po 'yon na tayo bilang mga anak ng Diyos. Normal na po 'yon na mga may sakit pinag-pray mo gumagaling. No, yung mga may problema, pinag-pray mo, nagkaroon ng solusyon. Yung mga stress, yung mga depressed, yung mga gusto nang magpakamatay, and pinag-pray mo, kinausap mo, nagbago ang isip, no, na-transform. Normal na po yun because Jesus is in your life. Nasa buhay po natin ang ating Panginoong Jesucristo. And number 4 po, that the things above that God wants to be in our life is the unlimited God's blessing. No? Ang ating Panginoon po ay talagang hindi nauubusan. Gaano man kalaki ang ating problema, gaano man kalaki ang ating mga kabigatan, yung mga iniisip mo na mga problema sa buhay mo, hindi nauubusan ng Diyos ng solusyon. Mayroong isang awit, God will make a way when there seems to be no way. God will make a way when there seems to be no way. Diba? Kaya gagawa po ang Panginoon ng kaparaanan niya sa mga sitwasyon na wala ka ng matatakbuhan, wala ka ng masusulingan, wala ka ng mapupuntahan, pero ang Diyos may solusyon pa. Isang halimbawa po, ang Israel, nung sila po ay na-corner ng mga Egyptians army doon sa Red Sea, na-corner na po sila, mamamasakir po silang lahat, mamamatay po silang lahat ng walang kalaban-laban, defenseless po sila. And you know, the way of the Lord is really wonderful. Biniyak niya yung dagat, nakadaan ng mga Israelite, and they
are able to go through that water, the sea, no? Dinivide ng Lord yung dagat at nakatawid po sila, naligtas po sila. Sa tao, imposible na po yon. Wala namang tulay. But because of God's power and authority, God will make an open door for you. In that impossible situation, God will make it possible to those who believe in His name. So pag tayo po ay nananampalataya sa Panginoon, unlimited po ang blessing ng Lord. Hindi po nauubusan ng Diyos ng solusyon. Hindi po nauubusan ng Panginoon sa kanyang pagtugon sa ating mga pangangailangan. No, if you feel that you are lonely, kung nararamdaman mong nag-iisa ka lang, God is always present. Nandiyan sa tabi mo, nandiyan sa buhay mo, nandiyan sa puso mo, sasamahan ka ng ating Panginoon. Because mahal po tayo ng Diyos sa buhay po natin. No, and number 5 po, na nais po ng Diyos na matutunan po natin tonight, the things above, no? Yung mga bagay na nandoon sa langit, binababa niya po sa atin at ayaw niyang wala po yan, yung mga bagay na yan, no? Una, uulitin ko po, is righteousness. God wants us to be righteous. God wants us to be holy. No? Sabi po doon sa Romans chapter 12, di ba? Huwag na kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito, magbago na kayo ng isip at upang malaman ninyo ang tunay na kalooban ng ating Panginoon. So, kaya mga kapatid, talagang may transformation na binibigay ang Diyos sa buhay natin. Number 1 is to be holy. Pangalawa po, binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan, ng power and authority. Binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan manalangin sa mga may sakit. No? Hindi po tayo powerless, hindi tayo intimidated, no? Hindi tayo kukuya-kuyakoy na mananampalataya. You have that power and authority over your life na binigay na yan ng Panginoon. Number 3, miracle, signs, and wonder. No, yung mga miracle po sa buhay na ito, binigay po yan ng Diyos sa atin para mag-glorify siya, para mabigyan siya ng kalwalhatian, para mapapurihan ng Panginoon. Hindi po para maging sikat po tayo. Wow, ang galing ko naman. May pinag-pray ako, may sakit, gumaling. Hindi po ganon. No, it is for God's glory. Every time we pray for a sick person, no, gumaling man o hindi man, no, wag ho tayong magsawang magbigay ng glory sa Panginoon. Kasi hindi naman lahat talaga ng may sakit ay pinag-pray natin gumaling naman lahat. Meron naman talagang hindi gumaling, no? Baka hindi siya nanampalataya because of the unbelief, no? O hindi naman lahat ng may sakit na pinag-pray natin dying na nabuhay lahat. Meron namang namatay talaga physically. Baka talagang yun na ang oras niya. Yun na ang panahon niya. So wag tayong ma-depress. Kasi talaga namang lahat tayo mamamatay. No? Lahat naman tayo babalik. Si Jesus nga namatay din. Pero na-resurrect po siya. Ganon din po tayo. Wag tayong ma-depress. No? Pero may mga pagkakataon talaga na gagawa ang Panginoon. May mga situation ng buhay natin na magdadala ang Diyos ng mga signs and wonders and miracles sa buhay natin to bring the glory for His name. Para bigyang kalwalhatian ng Diyos, para parangalan ng Panginoon, hindi para sa atin. No, that is for the glory of God. No? And the more that we glorify the Lord sa buhay natin, the more na tayo ay ipopromote ng Diyos. Siya po ang magpopromote sa atin. Hindi po tayo magpopromote sa sarili natin. The Lord, He has His own way to promote His people. Because the more we humble ourselves before the Lord, habang nagpapakumbaba tayo, habang nagpapagamit tayo, and we bring the glory for His name, dinadala natin ang kalwalhatian sa pangalan ng Diyos, the more the Lord will promote us for His glory. No? Lalo tayong gagamitin ng Panginoon. And number 4 is the unlimited God's blessing. Wala pong katapusan ng mga pagpapala ng Diyos. Hindi po nauubusan ng Panginoon. Nung ang Israel naglalakbay sa desert po, no? Sabi nila, uhaw na kami. Nagreklamo na sila, mamamatay na kami sa uhaw. Laging ganun ang sinasabi ng mga Israelites. Ano? At, ang Panginoon talagang hindi nauubusan. Sabi niya kay Moses, kausapin mo yung batong yan, may lalabas na tubig dyan. Pero dahil si Moses po, nainis po sa mga Israelita, dahil laging nagdadabog, laging nagre-rebelde, laging galit, at hindi sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. And ang ginawa niya, hinampas niya yung bato. May lumabas pa ring tubig. Pero ang utos sa kanya ng Panginoon, kausapin mo lang. Ang ginawa niya, hinampas niya dahil sa galit niya. Nagdadabog siya.
no? Dahil sa katigasan. Kaya nga pinarusahan siya ng Diyos, hindi siya nakatungtong dun sa lupang pangako, no? So we have to believe that the unlimited blessing of God will manifest in our life. No, this year po, yan po ang theme ng Blessed Church, no? We are under the unlimited blessings and manifestation of God's power and miracle sa buhay po natin. Lalong-lalo nang mabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos, the more that the Lord will bring signs and wonders and miracles sa buhay natin, the more that we bring the glory of the name of the Lord Jesus Christ. And number 5 po, lastly po, is humility, submissions, no? Tayo po ay nagpapasakop. We'll learn how to submit. We'll learn how to surrender our life to the Lord. Kung meron tayong, tingnan nyo ang ating Panginoong Hesus nga mismo, nagpakumbaba siya. Di po ba kahit siya ang Diyos, doon sa Philippians chapter 2, kahit siya ay Diyos, nagpakumbaba siya, nagpakababa siya, no? Hinubad niya muna, tinanggal niya, inalis niya, iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos, at sumunod siya sa kalooban ng Ama upang gawin, ma-fulfill. Ano yung ma-fulfill? Anong kailangang matupad? Anong kailangang mangyari? Ang pagliligtas ng Diyos para sa sanlibutan, para sa lahat ng tao. So, kaya nando, napakahalaga ang pagpapakumbaba natin sa Panginoon. Napakahalaga ang pagpapasakop natin sa kalooban ng Diyos. Because the more that we are submissive to the will of the Lord, na nagpapakumbaba tayo, hindi tayo nagpapakumbaba sa kaaway, sa kasalanan, nagpapakumbaba tayo sa kapangyarihan ng Diyos, the more the Lord will give us the opportunity, no, na ma-promote po tayo sa ating situation ng ating buhay, mga kapatid. Kaya yung level ng faith natin ay kailangang ma-develop, no? Hindi sa akin, hindi sa anumang pangalan ng church, but only in the name of the Lord Jesus Christ. Kaya nga nakalagay diyan, Jesus reigns. Dapat ang Diyos lang ang maitaas sa buhay natin, sa pamilya natin, sa finances natin, relationship, sa kalusugan natin, sa lahat ng bahagi ng ating buhay, the Lord Jesus Christ reigns. No, dapat siya ang maitaas, dapat siya ang maparanghalan, dapat siya ang maluwalhati sa buhay natin, mga kapatid. Dapat hindi tayo sunod-sunuran sa kapangyarihan ng kasalanan. Dapat kay Lord tayo sumusunod. Kay Lord tayo nagsasubmit. Nandun yung ating obedience. Nandun yung ating submission. Yung pagpapasakop natin sa kalooban lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Wala tayong ibang sinusunod, but only the will of God, the will of the Father. Di ba sabi ng ating Panginoon, sabi ng ating Panginoong Yesus sa ating Ama, sabi niya, Ama, kung maari lang ilayo mo ang sarong ito ng paghihirap, the cup of this cup of suffering, but not my will, but your will be done in my life, Father. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, Ama, ang masunod at mangyari sa aking buhay. Grabe po talaga ang pag-ibig ng ating Panginoon. Nagpakumbaba siya, at yun ang nais po ng Diyos, maging mapagpakumbaba tayo. Hindi tayo maging mayabang, hindi tayo maging mapagmalaki. Ano man ang marating natin sa buhay, God wants you to remain humble in ourselves. Hindi tayo nagiging mapagmataas, hindi tayo nagiging mapagmalaki dahil mayaman na tayo, maganda na ang tahanan mo, maganda na ang sasakyan mo. Hindi po. Sapagat lahat po yan galing sa Panginoon. In a twinkle of an eye, lahat yan pwedeng mawala sa atin. Lahat yan pwedeng alisin ng Diyos kung tayo magmamalaki sa mga bagay na ito. But God wants you to remain humble. The more na i-exalt natin si Lord sa buhay natin, ipatutuo natin, salamat sa Panginoon dahil sa kanyang kapangyarihan, nandito meron kaming bagong bahay. Nandito meron kaming bagong sasakyan. Meron akong bagong gamit. No? The Lord bless you. The Lord will empower our life at gamitin tayo ng Panginoon sa ating buhay. So mga kapatid, kumusta po tayo? Alam na naituro ko na po, nabanggit ko na po yung mga things below and things above. Ikaw na po ang magde-decide. Ano ba ang gusto mo sa buhay mo? Yung mga things pa rin bang nandito sa sanlibutan? Pagiging depressed, pagiging talo, pagiging malungkot, pagiging takot, pagiging discouraged, pagiging unrighteous, intimidated, powerless, defeated, laging wala, laging kulang, hindi tayo marunong magpasalamat. Those are the things in this world. Pride, pagmamalaki, pagmamataas, pagmamayabang. No? Yun yung mga bagay sa sanlibutan. Barkada, di ba? Pagmamahal sa mga bagay na nasa sanlibutan. Yun ang nais ng Panginoon na iwanan na po natin, iwaksi na po natin. No? Hindi naman sinabi ni Paul at ng Panginoon na
ay huwag kayong bumili ng bagong bahay. Hindi po ganoon. Wala pong ganoon. Meron kasing ibang mga ngaral, sabi nila, masama daw yung maging mayaman ang mananampalataya. Hindi po. Ang masama po, kung mahalin mo yung kayamanan. Because the love of money is the root of all kinds of evils. Hindi po masamang yumaman tayo. Gusto nga ng Panginoon, i-bless tayo eh. Gusto nga ng Panginoon, pagpalain ka. The Lord wants you to be more blessed sa buhay mo financially, physically, kung mayroon kang negosyo, gusto ng Lord, umunlad ka sa iyong negosyo, basta unahin mo lang siya. Mahalin mo ang Panginoon, i-bless mo ang kanyang gawain. Kung may church ka, kung saan ka umaatin na church, i-bless mo ang church mo. No? Pero kung wala at nandito ka na, nakakunik ka na dito sa ating online ministry, ng preaching, ng gawain ng Panginoon, dito ka na nag-engage, and you want to bless this ministry, and I release blessing to you, the Lord will bless you 100-folds sa lahat ng tinatanim mo sa gawain ng Panginoon, ay pagpapalain ka ng Diyos sa iyong buhay, gamitin ka ng Panginoon. No? Pero kung ikaw ay meron ka ng church na ikaw ay committed ka na doon sa church na dinadaluhan mo every Sunday, kahit online yan, suportahan mo ang church mo, mahalin mo ang pastor mo, mahalin mo ang gawain ng Panginoon. But if the Lord is touching your heart, touching your life, dito sa gawain ito, at gusto mo ring magtanim dito sa gawain ng Panginoon, I receive it with thanksgiving, and I release blessing to you, pagpalain ka ng Panginoon. No? So kaya mga kapatid, muli po, ang Diyos po ang siyang magpala sa ating buhay. Kumusta po tayo? Kumusta po ang ating buhay? Kumusta po ang ating kondisyon sa harapan ng Panginoon? Kumusta po ang ating sitwasyon sa harapan ng Diyos? Ginagawa ba natin, iniisip ba natin yung things above or things below? No? Ano ba yung mga bagay na nandiyan sa buhay mo araw-araw? Victorious ka ba? Defeated ka ba? Intimidated ka ba? No? Or ikaw ba ay may authority, may righteousness, may miracle, may signs and wonders? Meron ka bang unlimited supply from the Lord? Meron ka bang humility from the Lord na ibinigay diyan sa buhay mo? No? Lumalakad kang may confidence sa iyong buhay. Why? Because the Lord is in our life. Nandyan si Lord sa buhay natin, kasama natin araw-araw. So mga kapatid, I pray and I declare that the Lord will bless you tonight. I release blessing to you, 100 blessings of your faithfulness sa Panginoon. Kung ikaw ay tapat sa Diyos, mahal mo siya, naglilingkod ka sa Kanya, sinusuportahan mo ang gawain ng Panginoon, no? Binibless mo ang gawain ng Panginoon, ibalik sa iyo ng Diyos 100-folds of blessing ang ibabalik sa iyo ng Panginoon sa iyong buhay, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo. Mayroong promotion na nag-aantay sa iyo ang Panginoon pag tayo ay tapat sa Kanya. So the Lord will bless you tonight. No, I decree and I declare that the Lord will bless your life. The Lord will manifest His presence, His power to your health, to your finances, to your relationship, to your family and your loved ones. I decree and I declare that your family, mga unbelievers na mga family, ay madala mo sa Panginoon. I prophesy to you that the Lord will use your life. Gamitin ka ng Lord na kung merong may sakit niya sa kapitbahay mo, pag ipinag-pray mo yan, gagaling yan, gagamitin ka ng Diyos ang buhay mo, maging pagpapala ka sa mga tao. So kaya mga kapatid, muli salamat sa Panginoon at salamat sa iyo na nandiyan ka at hindi ka umalis, no? At nagpatuloy ka sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Please po, i-share po natin ang mga video po na ito na ibinabahagi po sa inyo. Ihayag po natin yan, ang kabutihan ng Panginoon, upang ang mga tao po ay makalaya, makaalis sa tanikala ng kahinaan at ng kasalanan. No, at karamdaman at kahirapan at kawalan ay makalaya po sila. No, gamitin tayo ng Panginoon. Yung atin pong YouTube channel po ay available na po. Dan Sampilo po, paki-subscribe po natin, i-share po natin. Click po ninyo yung bell para ma-notify po kayo sa mga video po na in-upload po natin. Kung hindi po kayo nakaka-connect po dito ng live, at least meron po tayong YouTube channel na pwede na ninyong i-subscribe at inyo po itong ma-share po sa mga kaibigan po natin para lalo pang dumami ang makarinig ng salita ng Panginoon. Kaya po ang motto po natin dito, share the word to change the world. So ulitin po natin, ang ating motto po dito, share the word to change the world. Ibahagi natin ang salita ng Diyos, ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos para mabago ang sanlibutan ito. Kasi kahit gusto nating mabago ang mga tao, kung wala sa kanila ang Panginoon, wala pong pagbabagong mangyayari
sa kanilang buhay. So patuloy tayong magbahagi, patuloy tayong manalangin, patuloy nating ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga salita niya. Itong meron po tayong mga teaching about salvation, doon po sa YouTube, pwede ninyong balikan, i-review po ninyo, pwede po ninyong i-share po yon, yung mga video about salvation, para kung may mga kapitbahay tayo, kaibigan tayo, i-watch party ninyo yan, para i-lead po natin sila sa pagtanggap sa Panginoon. So, muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang Diyos po ang magpala po sa bawat isa sa atin. Kung may mga prayer request po kayo, prayer concerns, or if you want to bless this ministry, i-private message nyo lang po ako sa Messenger, or leave your comments dyan po sa comment box, and I will connect po sa inyo, i-connect ko po kayo para po makapag-converse po tayo privately. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin at magpasalamat po tayo sa Diyos. Itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon, our right hand, and I will release blessing to you tonight po. Purihin po ang Panginoon. Dakila naming Diyos, purihin po kayo, magandang gabi po sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyo mga anak na nakasama ko po ngayong gabi upang tumanggap ng iyong mga salita. We are assured that if we, in your presence, Lord, kung nandiyan kami sa presensya mo, hindi mo kami pagkukulangin, hindi kami intimidated, hindi kami takot, hindi kami talunan, Lord. We are victorious in the name of Jesus. So Lord, nagre-release po ako ng blessing sa mga anak mo sa gabing ito. I release blessing to you, kapatid, sa iyong pamilya, sa iyong katawan, ng kapangyarihan ng Panginoon, ng kagalingan, ng pagpapala, ng kababaang loob, ng kapayapaan, ng peace and the joy of the Lord, and the Lord will be strengthened in your life. I release the blessing of unity in the family. I release the blessing of reconciliation and forgiveness in the family. I release the blessing of miracle signs and wonders to you in your family. Miracle healing, miracle money, miracle baby. Yung mga hindi pa nagka-baby, I release blessing to you. Ini-impress ako ng Panginoon that the Lord will touch your womb, that the Lord will touch your marriage, and the Lord will bring signs and wonders and miracle to your life. Gamitin ka ng Diyos at maging patutuo ng buhay mo ang mga miracle na tinanggap mo sa Panginoon. So Lord, salamat po sa gabing ito sa pagsama mo sa amin. We bless your name, Lord. We glorify your name. We exalt the name that is above every name, the name of the Lord Jesus Christ. We thank you, God. We give you glory tonight, Lord, and as we end this meeting, Lord, this online, this FB Live, Lord, may the Father in heaven, Lord, will bless your people, Lord. Pagpalain mo ang iyong mga anak. Ikaw po ang patuloy na magbuhos ng iyong mga biyaya sa kanila. At ngayon mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Panginoong Kristo, at ang pakikipagpisa ng Banal na Espiritu ay mapa sa ating lahat mula ngayon sa muli nating pagkikita sa pangalan niya, sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Amen. God bless po. See you on Sunday, the same time. Sunday po, 7:30 po ng gabi. Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mahal ko po kayo, mahal po kayo ng Panginoon. Amen.